Isang masayang pagbati po sa lahat ng mga viewers o naaabot ng programang ito ng Iglesia ni Cristo, tunay na defenders of the faith. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at ngayon ay muli nating makakasama ang kapatid na Ramil Parba. Kapatid na Ramil. Salamat po kapatid na Michael, at sa lahat ng sumusubaybay sa programang ito, binabati po namin kayong lahat at atin pong mababanggit yung aking pamangkin dyan sa Eastern Canada. Yung kanyang mister, si J.R. Rason, at si Jaile Rason naman, yung aking pamangkin. At yan din ang aking mga kapatid dyan sa Canada rin, Edgar, at saka si Eleanor Manumbaga. Diyan po sa distritong yan. At binabati na rin natin, kapatid na Ramil, ang mga kapatid natin na mga sumusubaybay diyan po sa distrito ng China, partikular po sa Hong Kong at diyan sa Macau. Pero hindi ko sila kamag-anak, kapatid na Ramil. At least naman, kapatid sa pananampalataya. Opo. Mga kapatid at mga sumusubaybay sa programang ito, bago tayo magsimula, ay nais lamang po naming ipaalaala kay Mr. Isaias Samson Jr. In short, Mr. S o Mr. Sanctimonious, ang mga katanungan na dapat po sana niyang sagutin dahil naghihintay ang mga kapatid at ang mga kapwa niya tiwalag sa iglesia. Meron tayong ibinigay na mga assignments sa kanya. Ang tanong kay Mr. Samson, kay Mr. S, saang talata ng Biblia mababasa na may karapatan pa rin sa kaligtasan ang nasa labas ng tunay na iglesia? Tinatanggap mo ba? Tinatanggap mo pa ba ang doktrina o aral na ipinahayag ng kapatid na Eranio Manalo tungkol sa kahalagahan ng pananatili sa loob ng iglesia? At mayroong kang sinasabing, mahal mo iglesia. Ang tanong, kung mahal mo talagang iglesia, bakit ang iglesia ni Cristo ay iyong pinagtaksilan? At kung totoo, Mr. S, na mahal mo ang iglesyang ito, bakit pilit mong pinasasama sa paningin ng mga tao? At isa pa, kung mahal mo talaga ang iglesyang ito, bakit ito ay nais mong magkawatak-watak sa pamamagitan ng pagsasalita ng kasinungalingan? At isa pa, tinatanggap mo ba ang aral na itinuro ng kapatid na Eranio Manalo na kapag hindi na nakatala sa talaan ng iglesia, ay hindi na rin nakatala sa langit? Meron pang isang tanong. Kailan at saan itinuro ng kapatid na Felix Manalo at ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa na ang tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia sa panahong ito, sa panahong mga huling araw, ay ang ating Panginoong Hesukristo? Kaya nga nung ipahayag niya ito, kapatid na Ramil, maraming nahulog sa upuan. Yung iba nakahiga daw, nahulog sa kama nung ito ang ituro ni Mr. S. Mr. S, napakarami ng katanungan at assignment mo. Sagutin mo sapagkat naghihintay ang mga kapwa mo tiwalag kung paano mo ipagsasanggalang ang mga aral na iyong itinataguyod. Ang nangyayari, kapatid na Ramil, nakatatawag ng pansin sa marami na bagamat pinanonood at pinakikinggan ni Mr. S itong ating programa, ay hindi naman po niya, mga kapatid, sinasagot ang mga isyu na dapat niyang sagutin, lalo pa nga at may kaugnayan sa doktrina. Upang masabi na sinagot niya tayo, no? Ang isa sa mga tinalakay niya ay yung hindi dapat sanang talakayan. Halimbawa, yung ginawa mo raw pagdepensa kay kapatid na June Santos. Mas mabuti pakinggan natin ang sinasabi niya. Bakit kaya labis na pinagtatanggol ni Michael? Siguro ninong niya, si June Santos. Dahil ba sa nabanggit ko lang yung initial na JS? Yun lang naman ang banggit ko. Pero sa kanya, pamimersonal na yun. Pagbigyan na natin sila. Hindi lang po yan, mga kapatid at mga kaibigan, ang pinagdiskitahan o pinagtuunan ng pansin ni Mr. S, kundi maging yung bata, kapatid na Ramil, na pinarinig natin dito, yung batang bulol o utal-utal na nagsabi na ang hindi manatili sa iglesia ay katulad ng sanga, palibasa utal, ang sabi ng bata, katulad ng tanga na nahiwalay tapuno at matutunog. Ang mabunting pakinggan natin. Kung sino man ay hindi mga titiyatin ay tiyay matatapon datuyad ng tanga at matutiyo
Kaya nga ginamit nila yung isang bata para suportahan ang kanilang sinasabi. Na halatang halata naman na scripted. Ano po? Na kaya nila ginamit yung bata, hindi dahil dun sa paninindigan ng bata, kundi sa layunin nilang magamit yung pagkabulol ng bata. Dahil yung salitang sanga, ang bigkas daw ng bata, at maaaring yun nga talaga ang bigkas, ay tanga. O, hindi po ba halatang halata na ultimong ang bata ay pinatulan ni Mr. Sanctimonious? Kapatid na Ramil, teka muna, tinutulan ba ni Mr. S yung nilalaman ng Juan 15:6? Hindi po. At mahirap naman tutulan talaga. Ang nakalagay doon, ang mahiwalay na sanga mula sa Panginoong Jesucristo na puno, hindi ho magtatamo ng kaligtasan, kundi ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Nasa Biblia ho yan. Paano niya tututulan yan? At ang isa pa, mga kapatid at kapatid na Ramil, gaya ng nalalaman mo, ang isa pa sa pinagdiskitahan at pinagtuunan ng Mr. Sanctimonious ng pansin, nung banggitin ko sa programang ito na kung ano ang labo ng kanyang video, yun din ang labo ng kanyang pahayag. Anong reaksyon ni Mr. S? Mabuti pakinggan natin. Tapos, nauwi pa rin sa malabo raw ang video ko. Nako, pasensya na po kayo, kapatid na Michael at kapatid na Bobby. Hindi ko naman inisip o inakala na malaking kasalanan, malaking kapintasan para sa inyo na wala akong TV studio para makapag-record ng malinaw ang video. Kasi ang mahalaga sa akin at sa amin, ang malinaw at totoo yung mensahe, yung impormasyon. Ang napansin ko lang, kapatid na Ramil, sa tono at hanay ng salita ni Mr. S, damang-dama yung hinanakit o sama ng loob sa atin sa pagsasabi na talaga namang malabo yung kanyang video. So, aminado siya. Tanungin kita, maliwanag ba o malabo talaga yung video? Ay, malabo naman talaga. Pagka ba sinabi yung isang bagay na pinupuna pero totoo, dapat bang maghinanakit? Hindi. Siyempre, dapat tanggapin na lang. Pero parang meron siyang patutsada eh. Teka muna. Kasi naalala ko yung pagiging mainggitin at maramdamin. Kasi ganun ito si Mr. S. Halimbawa, teka, naalala ko lang kapatid na Ramil. Yung Amerikana mo, bagay sa'yo, maganda. Oo, tama, pero medyo maluwag yata. Medyo, alam mo naman na ano lang to, nabili lang sa mga, pero maganda to. Alam mo naman, meron tayong kaibigan dyan sa Himlayan. Tapos? Mura lang doon ko nabili ito. Magkano mo nabili yan? 100. 100 lang. 100 Sa lang. Amerikana, 100 pesos na. Pero yung pang formalin yan, ang mahal, 200. 200. Bawat isusuot, may 200. 200 weekly yun. Magastos pala. Kaya sa susunod, talagang bibili na lang ako tulad ng Mercado. Mas makakatipid kaysa isang bilihan lang pero wala nang karagdagang formalin. Teka, yung salamin mo bago rin, kapatid na Ramil. Doon din nabili ito. Saan? Doon din, sa mga kontak ko sa Mahimlayan. Teka, iwan na natin yan. Ang pampunto natin dito, pag pinupuna, o katulad ni kapatid na Ramil, hindi ka nagdaramdam. Tanggap natin yan. Kasi hindi naman tayo perfectong tao. Di ba? Kung ayos naman. Sa atin kasi, tanggap naman natin yung lahat ng bagay. Ang puna ko naman, maganda Amerikano mo, kapatid na Ramil. Maganda yung salamin mo. Ba't ka magdaramdam? Eto, malabo yung video ni Mr. Sanctimonious. Talaga namang malabo. Ba't siya magdaramdam? Pero meron siyang patutsada doon sa huling bahagi ng kanyang pahayag. Ang sabi niya, Kasi ang mahalaga sa akin at sa amin, ang malinaw at totoo yung mensahe, yung impormasyon. so yan ang pahayag niya. Ang importante daw, yung mensahe, yung impormasyon na inilabas niya laban sa Iglesia ni Cristo. Kaya laban sa siguro ay ibahagi natin sa kanila, sa mga sumusubaybay, anong isa sa sinasabi niyang malinaw na raw na impormasyon, malinaw na mensahe, at yun daw ang mahalaga sa kanya at sa kanyang kapwa-tiwalag. Mabuti, pakinggan po natin ang pahayag ni Mr. Samson. Hindi ba't yung paulit-ulit nilang sinasabi na hindi naman ina-address kung ano yung kasama ang aming ginawa? Puros pagbibintang lang, masama kayo, dapat kayo itiwalag, nasa labas na kayo. Bakit hindi niyo isa-isahin yun? Liwanagin ninyo. Yan po ang isa sa maliwanag daw na mensahe o impormasyon ni Mr. Sanctimonious sa amin. Kapatid na Rabel, hindi raw natin inia-address talaga kung ano yung
problema o kasama ang ginawa nitong mga nagrebelde, lalo na si Mr. Sanctimonious? Mabuti atin pong balikan ang pangyayari. Hindi ba masama yung ginawa niya? Talagang aksyon ang dapat talaga itiwalag. Kasi pinalilitaw niya na wala siyang masamang ginawa at hindi dinistinggi, hindi tinukoy ano yung masamang ginawa na basta na lang itiniwalag. Ganun ang pinalilitaw. Alam naman natin sa kasaysayan, under investigation siya at yung mga kasama niya. Pagkatapos, lumabas sa media, nagsalita. So ano ngayon ang nangyari doon? Ang totoo, kahit pa yan, kung sa panahon pa yan ng kapatid na Eranio Manalo, ititiwalag din siya dahil nagsalita siya sa media against sa pamamahala, against sa iglesia. Teka muna, naalala ko yung kanyang pangangatwiran. Siya raw nag-ulat sa pamamahala ng iglesia. Pagkatapos, siya pa raw ang itiniwalag, gayong siya ang nag-ulat. Ano bang tuntunin pagka nag-ulat? Hihintayin yung pa siya o lalabas sa media, kapatid na Ramil? Hindi po. Sa atin, tinuruan tayo ng ministerial, alam po yan ng mga nagmiministro, na sa Iglesia ni Cristo may mga tuntunin. Pasakop tayo sa namamahala. Halimbawa, iniimbestigahan. Yung mayroon siyang ulat, iniimbestigahan pa, sinisiyasat pa, para maging makatarungan yung pasya. Hindi yung, ang ginawa naman niya, lumabas, pumunta sa media. So ano na ngayon nangyayari? Nagkaroon nga ng, sabihin na natin, nadamay yung ibang mga kapatid. Nagkaroon ng pagkakabahabahagi, naghasik ng pagkakabahabahagi, Kaya ang ginawa niya, naghasik ng pagkakabahabahagi sa pamamagitan po ng pagsasabi ng maraming kasinungalingan. Kaya ano ang dapat gawin sa kanya dahil sa masama yung kanyang ginawa? Siyempre ang utos, dapat itiwalag. At yun nga po ang ating iparirinig. Ito po. Ang utos, ang aalisin yung masamang tao, ang ititiwalag yung masamang kaanib. Ang utos, ang aalisin yung masamang tao, ang ititiwalag yung masamang kaanib. Mga kapatid at mga kaibigan, hindi po ba tanggap at sang-ayon si Mr. S na dapat itiwalag ang masamang kaanib, yung ginawa niyang pagpunta sa media at inilagay sa kahihiyan ng iglesia, yung ba'y mabuti o masamang gawa? Masama. Alam po yan kahit ng grupo nila at siya mismo. Lahat ng mga kaanib sa iglesia, alam po yan sapagkat gaya ng ating binasa nung nakaraan, Santiago 3:14 at 15, yung pagkakabahabahagi, yan po ay mula sa dyablo. Kaya inaksyonan siya ng pamamahala. Kaya hindi siya dapat magdamdam, hindi siya dapat magtampo. Kaya dapat itiwalag. Pero kapatid na Ramil, nung tinalakay natin dito sa nagdaan, na masama yung matiwalag sa iglesia, sapagkat yung natiwalag, hindi nakabilang sa bayan ng Panginoon Diyos. Eto tanong mga kapatid, ano ang kanyang pandaraya sa kanyang kapwa tiwalag nitong Abril 30, ipinakita niya sa YouTube in-upload niya Anong kanyang paglilibang o paano niya dinaraya ang kanyang kapwa tiwalag? Kaya raw tayo nagtayo ng ganitong programa at kung bakit daw natin tinalakay ang kasamaan ng pagtitiwalag sa iglesia. Para hindi tayo maakusahan na, sabihin na natin na naglagay tayo ng sa salita, sa sarili niyang bibig, mabuti, pakinggan natin si Mr. Samson. In fact, the present ministers of the church are not only using the social media, but have even created a television program which primarily is intended to attack the EGM group and the ministers that officiate the EGM. And the emphasis that they give is that because you have been expelled, you no longer have the right to serve our Almighty God. And most of all, you no longer have the right to be saved on the day of judgment. And of course, their main intention is to demoralize those whom they have unjustly or wrongly expelled, and at the same time discourage the members of the church from continuously voicing out or airing their sentiments and questions against the things that are now happening in the church. Yan po ay pagsamba ng mga tiwalag sa pangunguna ni Mr. Isaiah Samson Jr. Kung tawagin nga nila yung kapatid na Ramil, yung
Ecclesiastical Group Meeting or Opo. EGM. Opo. Teka muna, ulitin natin. Tigilan na ninyo, Mr. S. Tigilan na ninyo ang pagkaladkad sa marangal na pangalan ng kapatid ni Eranio G. Manalo sa inyong isinasagawa sapagkat walang kinalaman ang kapatid ni Eranio Manalo sa katampalasan ng ginagawa nyo sa buong iglesia. Balikan natin yung narinig natin kapatid na Ramil. Ano raw ang isa sa dahilan kaya itinatag natin ang programang ito? Ang sabi niya, itong programang ito, it was created para daw, sabi niya, intended to attack the EGM group, yung kanilang grupo, yung Ecclesiastical Group Meeting. Ang totoo, opinion lang hinuha lang niya. Sapagkat ito Oo. sino bang unang naglabas ng pagsasalita sa YouTube? Tayo o si Mr. Samson? Siya, dahil sa napakarami po at napanood naman yan ng mga kapatid at hindi kapatid, siya ang unang naglabas ng mga video nila tungkol sa kanilang group meeting. At hindi nga kumikibo ang buong iglesia. At ikalawa, kapatid na Ramil, nung ito raw ay ating gamitin itong programa, tayo pa ang pinalilitaw na desperado. Pero hindi ang layunin nga natin para natin bigyan ng liwanag yung mga kapatid at yung mga naakay nila tungkol sa talagang totoong nangyari. At paano magiging desperado? Ang iglesia ay napakatatag, napakatibay sa pangunguna ng pamamahala. Paano magiging desperado tayo? Kaya binabaliktad Parang ganito lang yung kapatid na Ramil. Parang sa isang nag-aaway na dalawang bata. Halimbawa, ikaw yung nasa ilalim, sakal-sakal kita. Ang sabi mo sa akin, ano? Lalaban ka pa ba? Lalaban ka pa ba? Baka sipain kita dyan. Pero totoo, sinasakal na nga Ayun. Ikalawa, ito po. Ano raw ang ikalawang dahilan kaya itinatag ang programang ito at kahit daw o bakit daw natin tinalakay ang kasamaan ng pagtitiwalag sa iglesia? Ikalawa, binanggit niya kanina na ito ang programa natin itinayo to demoralize doon sa mga naakit niya, doon sa mga tiwalag na kasama niya doon sa EGM group. Kaya ang sabi niya mismo, And the emphasis that they give is that because you have been expelled, you no longer have the right to serve our Almighty God. And most of all, you no longer have the right to be saved on the day of judgment. And of course, their main intention is to demoralize those whom they have unjustly or wrongly expelled, and at the same time discourage the members of the church. So, pinalilitaw niya na yung gusto natin na demoralize para yung mga naakit niya makabalik sa iglesia. At the same time, gusto raw natin, batay sa kanyang opinion, na i-discourage yung mga kaanib sa iglesia ni Cristo hanggang ngayon na lumipat sa kanilang grupo o magpatiwalag. pero ang tanong, kapatid na Ramil, ito siguro ay iparinig natin muli alang-alang doon sa mga hindi nakasubaybay sa mga nakaraang programa natin o yung ibang episode hindi nila napakinggan. Nang magturo ang kapatid ni Eranio Manalo nung sila'y nabubuhay pa, ang itinuro ang kahalagahan at kasamaan naman sa kabilang dako ng matiwalag sa iglesia. Anong pagtuturo ng kapatid na Eranio Manalo? Bago natin iparinig yung sinabi ng kapatid na Eranio Manalo, gusto kong bigyan ng emphasis na ang nagsalita rito, ang kapatid na Eranio G. Manalo, na doon pa naman kinuha nila yung AGM. Pakinggan po natin ang pahayag ng kapatid na Eranio Manalo. Kita nyo, sabi ni Kristo, ang lahat ng inyong talian sa lupa, tatalian sa langit. Ang unang aksyon sa lupa, ang pagpapatibay sa langit. Ang lahat ng wika ng inyong kalagaan o itiwalag sa lupa ay kakalagaan sa langit. Kaya pag hindi kayo nakatala sa talaan ng iglesia, ay hindi rin kayo nakatala sa talaan sa langit, sapagkat pinagtitibay ng Diyos ang kanyang pangangasiwa sa loob ng iglesia para ingatan at alagaan kung sino ang dapat maligtas. Mga kapatid na sumusubaybay sa programang ito, at kung yung iba nagkataon, mga tiwalag kayo sapagkat kayo ay naakit o nadaya ng grupo ni Mr. S. May tanong po kami sa inyo. Sino ang higit po ninyong paniniwalaan? Si Mr. S na nagtangkang wasakin ng buong iglesia o ang kapatid na Eranio Manalo? Kaya po itinatag ang programang ito para i-refresh, isariwa sa atin kung ano ang kahalagahan
ano ang pagtingin, ano pagtrato ng Diyos sa Iglesia ni Kristo. Mabuti nabanggit niyo yung kapatid na Ramil, sapagkat nang magturo si Apostol Pedro bilang isa sa mga sugo ng Panginoon Diyos sa panahon ng unang iglesia. Ano ang itinuro ni Apostol Pedro? Paano tinatrato ng Diyos ang mga kaanib sa kanyang bayan o mga tunay na mga lingkod niya? Pakinggan po natin, mga kababayan, itong unang Pedro 2:9 at 10 mula po sa saling Ingles sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Subalit, kayo ang mga tao na hinirang ng Diyos. Kayo ay isang grupo ng mga saserdote na mga tagapaglingkod ng Diyos, ang hari. Kayo ay sariling mga espesyal na tao ng Diyos na ang sinusunod ay siya lamang. Kayo ay pag-aari ng Diyos. Kinuha niya kayo mula sa dilim at dinala kayo patungo sa kanyang kahangahangang liwanag. Hinirang niya kayo upang ipagbigay alam sa mga tao kung gaano siya kadakila. Sa nakalipas na mga panahon, kayo ay hindi bayan ng Diyos, subalit ngayon kayo ay bayan ng Diyos. Sa nakalipas na mga panahon, hindi pa ninyo nakikilala kung gaano ka napakabuti ang Diyos. Subalit ngayon, nakikilala na ninyo kung gaano siya ka napakabuti. Isipin nyo, kapatid na Michael, batay sa binasa natin, ang tunay na iglesia, espesyal na bayan ng Panginoon Diyos. Kaya sa lahat po ng mga kapatid, kung meron pong pinakamahalagang pangyayari sa ating buhay, walang hihigit nang tayo po ay tawagin ng Panginoon Diyos sa loob ng iglesyang ito, Iglesia ni Kristo. Espesyal o natatangi tayo sa paningin ng Panginoon Diyos. Ang tanong, paano natin tinatrato ang Panginoon Diyos? Kinikilala po ba nating siya ang pinakamahalaga sa ating buhay? Patunayan natin ito sa pamamagitan po ng ating pagpapahalaga sa ating kahalalan. Huwag tayong uurong, huwag tayong bibitaw, anuman po ang mabibigat na pagsubok na dumating sa ating buhay. Tayo po ay mananalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat po ng marami sa iyo Opo. sapagkat patuloy mong ginagamit ang palatuntunang ito ng iyong iglesia Amen. para masagot ang mga umaaglahi sa iyong bayan Opo. at para na rin sa aming mga kapatid na tumibay sila sa pananampalataya. Amen. Ama, nagmamakaawa po kami sa iyo Opo. sa mga dati naming kasamahan. Kung sila'y mga anak mo, Opo. bigyan mo pa ng pagkakataon Amen. makabalik sa tunay na paglilingkod sa iyo. Amen. Muli kaming masayang sama-samang maglilingkod sa iyo sa buhay na ito. Opo. Higit sa lahat, magtamo ng pangako mong kaligtasan. Amen. Ipagkaloob mo po ang basbas mo sa iglesia Amen. at sa pamamahala. Opo. Hinihiling po namin, pagalingin mo rin ang mga lingkod mong may karamdaman. Amen. At sana magamit pa namin ang buhay at lakas Opo. sa aming paglilingkod sa iyo. Amen. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen.